Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po ang aming mga sagot sa mga tanong. Unang tanong. Pumili ng dalawang teoryang pampanitikan na maaaring maging lunsaran ng panunuring pampelikula. Ipaliwanag ang mga ito. Ang napili po naming teoryang pampanitikan ay ang teoryang historical at kultural. Dahil ang teoryang historical, nilalayo ng teoryang ito ang mga karanasan noong unang panahon o mga nakalipas na taon. Ito ay isa dilipin ng tao na siyang sumala ilalim sa kanyang mga ibinahaging pagkahubog ng kanyang sarili. Dito din ipakita ng kasaysayang ito ang pagbabahagi ng buhay ng tao o buhay niya sa mundo o ang mundo. Dito din natin makikita ito sa panunuring pampelikula dahil dito din natin maipalahad sa lahat kung ano ang mga kaganapan noon na dapat nating malaman ngayon, at dito din natin makikita kung ano ang mga bagay-bagay na dapat nating malaman sa mga karanasan noon at maging aral din natin ito sa kasalukuyan. Ito din ay nakakatulong sa atin kung saan mabatid at malaman natin ang mga importansya ng mga kaganapan noon na siya ang ito ang humubog sa atin kung saan man ang ating kasulukuyan ngayon. Ang teoryang kultural naman, ito naman ay nagpabahagi ng mga ugali natin o mga bagay-bagay na naipamana o mga kultural na mga kasanayan ng isang tao, etniko o grupo. At dahil naman dito, may palahad din natin at may pakita din natin sa pamamagitan ng pampelikula ang mga iba't ibang kultura. Dapat din natin malaman ang iba't ibang kultura dahil ito ay importante para hindi tayo maging ignorante sa anumang iba't ibang kultura. Kagaya dito sa ating bansa, marami tayong iba't ibang kultura. Dapat din natin ito may pakita o gawa ng isang pelikula para malaman-laman din natin, hindi na natin kundi sa mga tao at lahat ng tao sa mundo ang iba't ibang konteksto ng kultura para hindi din tayo maging ignorante at alam din natin kung ano ang konteksto at aspeto ng isang kulturang ito. Pangatlong tanong. Magbigay ng isang halimbawa ng pelikula na panood sa mga nagdaang 3 araw at ilarawan ito ayon sa mga sariling pananaw at pagpapahalaga. Sa nagdaang 3 araw, ang napanood kong pelikula ay teleseryeng Pulang Araw na kung saan ito ay tungkol sa karanasan ng mga Pilipino noon sa kamay ng mga mananakop, at yung mga mananakop na yun ay mga Hapon o yung tinatawag nilang Cold War, na kung saan ang mga Pilipino noon ay nakakaranas ng mga patayan, pang-aabuso galing sa mga mananakop, at sila ay tinatapak-tapakan sa sarili nating bansa. Nakakalungkot lang isipin dahil ang ating mga kababayan noon ay nakakaranas ng kanyang katindi na mga pangyayari na kung saan sila pa rin ay lumalaban para sa kanilang sarili at para din sa ating bansa. Hindi ko din batid kung bakit talaga nagawa yun ng mga mananakop sa atin, na pinapahirapan nila yung mga kababayan natin. Kahit naman hindi tayo pare-parehos ng nationality o yung mga lahi natin, dapat naman din silang naawa kasi yung mga Pilipino, parehos lang naman tayong tao. Kagaya, nung halimbawa ko talaga dito is the highlights of the teleserye, which is the comfort women. Yung mga comfort women before, inaabuso talaga sila ng mga mananakop na Hapon. Sila ay, sorry for the word, ginagahasa, inaabuso. Yung iba, pag pinagsawaan na sila, pinapatay sila. At hanggang ngayon, meron pa ding mga comfort women na pero matatanda na sila, ibinabahagi nila ang kanilang storya sa Pulang Araw na teleserye
na kung saan yung madilim na kanilang pinagdadaanan sa kamay ng mga Hapon, mananakop na Hapon. Nakakalungkot isipin dahil sa batang edad nila ay nakakaranas na sila ng horror at tensyon at nakakatakot na mga pangyayari sa kanilang buhay na dapat dapat sila ay nagbi-build up sa kanilang sarili para sa kanilang future. Ito ay naputol dahil sa takot at mga pangyayaring hindi nila ninanais na mangyayari sa kanilang buhay. Nakakalungkot lang isipin na sila ay nakakaranas ng mga ganyang pangyayari sa kanilang buhay na wala naman silang hinahangad kung hindi tayo ay maging malaya sa mga kamay ng mga mananakop at mamuhay ng tahimik. Ang magiging mahiwatig ko din dito ay yung aral na kung saan dapat nating pahalagahan talaga ang ating panahon ngayon, dahil tayo ay swerte ngayon dahil hindi natin naranasan yung mga naranasan ng mga Pilipino noon sa kamay ng mga mananakop, hindi lang sa mga Hapon kundi sa mga iba't ibang banyaga na gustong sakupin ang bansa natin. Dapat din nating isapuso na tayo ay gagawa ng mga mabuting bagay, mga mabubuting gawa, may mabubuting mga dapat tayo gumawa ng mga mabubuting mga gagawin natin sa ating kapwa, to do good things in order for us na kahit yun lang man magagawa natin ay malaking bagay na iyon. At hindi rin natin makalimutang magdasal din sa ating mahal na Panginoon. At tayo din ay magpasalamat talaga dahil tayo ay nasa freedom of speech na ngayon at tsak na tayo ay nasa panahon na kung saan pwede talaga natin i-build up ang ating sarili na sa kabila ng lahat na mga nangyayari ay nandito pa rin tayo standing up firm as a Filipino. At sa mga nakakaranas noon, I hope na hindi na natin yun mararanasan muli. Kasi nakakatakot at nakakalungkot isipin na tayo ay sa kamay ng mga mananakop, tayo ay nahirapan sa sarili nating bansa. Kaya yun lang ang masasabi ko tungkol sa usaping iyan. Pangalawang tanong, may tuturing bang isinaalang-alang na ng lumikha ng mga pelikula ang mga teorya na kapaloob sa kanilang mga kata, o sadyang binibigyan lamang ito ng tuon ng mga manunood ayon sa kanilang sariling pananaw at paghalaw? Pangatwiranan ang kasagutan. Sa mga gumagawa ng pelikula, itinuturing nila isinaalang-alang din nila ang mga teorya na kapaloob nito, kagaya ng iba't ibang uri ng pelikula, kagaya ng historical, may kultural, may romantisismo, may drama, at iba't iba pang uri ng pelikula. Meron sa atin ding mga manonood, tayo din ay nagkikritiko sa mga iba't ibang mga pelikula na ating napanood. Meron tayong iba't ibang komento at saka iba't ibang sariling pananaw natin sa isang pelikula. Tayo ay may iba't ibang komento kagaya ng mga pelikula na minsan ay hindi natin talaga batid kung ano talaga ang ipinapahiwatig dahil medyo tayo ay naguguluhan sa pelikula o kung ano ba talaga ang nais nitong iparating sa atin. Kagaya ng mga pelikula na kung saan tinatawag nilang hanging yung ending. Minsan, yung mga tayong manonood din ay maguguluhan din. At minsan mapapaisip din natin kung inilahad ba talaga nila ang isang teoryang ito sa isang pelikulang ginawa nila, or tayo ba talaga mga manonood ang magkikritik na lang o gagawa ng ating sariling ending, kagaya ng mga iba't ibang klase ng pelikula na kung saan medyo maguguluhan talaga tayo dahil
hindi natin talaga maisip o mabatid kung ano ba talaga ang gusto nilang iparating na ending, kagaya ng mga movies na horror, meron ding hanging na mga scenes doon na kung saan hindi natin batid kung ano ba talagang ipinapahiwatig nung ending. Yung mga gumagawa ng pelikula, lagi nilang ipinabatid sa atin kung ano ba talaga ang kanilang katha o ginagawa. At ginagamitan nila ito sa mga pampanitikang teorya. Pero hindi din natin madiktahan ang mga iba't ibang komento ng mga manunood, dahil tayo ay may iba't ibang aspeto or may iba't iba tayong bersyon na kailangan nating ipahiwatig sa sarili nating mga pananaw. Iba't iba kasi ang mga pananaw natin. Merong iba na nakakaintindi agad, merong iba na meron pa siyang gustong makita na ini-expect niya. Meron ding iba na nakakaintindi, lalo na siya ay isang into movies. Gusto niyang manood ng movie talaga. So, iba't ibang aspeto ng tao, iba't ibang komento, pero yung mga gumagawa ng pelikula talaga, doon talaga nila pinabatid din yung mga katha nila na sumusunod din sila sa mga teorya. Pero ang nakaibahan lang doon, kahit naman sumusunod tayo sa teorya, meron din tayong mga, of course, mga critics, mga kritiko na dapat din nating matanggap o ma-accept, lalo na sa mga gumagawa ng pelikula. Pang-apat na tanong. Ano ang higit mong binibigyang pansin o halaga sa isang pelikulang iyong panoorin? Sa pagpili ng pelikula, ang higit kong binibigyang pansin ay ang mensahe nito. Nais kong mapanood ang mga pelikulang nagbibigay ng pananaw sa mundo, naghahamon sa aking ang paniniwala at nagbibigay inspirasyon sa akin. Sa pulang araw, ang mensahe ng pelikula ay tumatalakay sa mga isyong panlipunan tulad ng kahirapan, diskriminasyon, at kawalan ng hustisya. Nais kong makita kung paano ipinapakita ng pelikula ang mga isyong ito at kung paano nila naaapektuhan ang mga tao. Bukod sa mensaheng binibigyan pansin rin ang mga karakter, kung paano nila naipapakita ang mga emosyon at mga pagkikibaka. Nais kong maunawaan ang kanilang motibasyon at kung paano sila nagbabago sa paglipas ng panahon. Sa pangkalahatan, nais kong mapanood ang pelikulang nagbibigay bagong pananaw sa mundo at nagbibigay inspirasyon sa akin na maging mahusay na tao. Ibigay ang aspeto ng pelikulang iyong naibigan o nabigyan ng sapat na pagpapahalaga. Paliwanag ito at pagkatapos ay tukuyin ang teoryang nabigyang tuon nito. Ang isang aspeto ng pelikulang Pulang Araw, ang aking naibigan at nabigyan ng sapat na pagpapahalaga ay ang sinematografiya nito. Ang sinematografiya ay hindi lamang nagsisilbing teknikal na aspeto ng pelikula, kundi isang kapangyarihang paraan upang ipahayag ang emosyon ng tema ng kwento. Pagsusuri ng aspeto. Sa Pulang Araw, ang mga kuha ng kamera ay maingat na pinili upang ipakita ang mga damdamin ng mga tauhan sa kapaligiran. Ang paggamit ng malalapit na kuha ay nagbibigay din na ekspresyon ng mga tauhan na nagdadala ng mas malalim na koneksyon sa mga manunood. Halimbawa, sa mga eksena ng puno ng tensyon, ang mga anggulo at ilaw ay ginagamit upang lumikha ng isang atmosfera ng pag-alala at pag-asa. Teoryang pampanitikan. Ang teoryang binibigyan ng tuon ng Teoryang pampanitikan. Ang teoryang binibigyan ng tuon ng sinematografiya sa pelikulang ito ay ang formalismo. Sa teoryang ito, ang focus ay nasa anyo at istruktura ng pelikula. Ang sinematografiya, kasama ang pag-edit ng disenyo ng produksyon, ay mahalagang bahagi ng pagsasalaysay.
Ang mga visual na elemento ay hindi lamang pandagdag kundi pangunahing bahagi ng mensahe ng kwento. Sa pamagitan ng maingat na pagbuo ng mga eksena na ipapahayag ang mga tema ng pag-asa at pakikibaka sa kabila ng pagsubok. Ang kabuuan ng sinematografiya sa Pulang Araw ay hindi lamang nagpapaganda sa visual na aspeto ng pelikula, kundi nagbibigay diin din sa mga mensahe at damdamin ng kwento na nagpalalim sa karanasan ng mga manonood.